Hello, magandang buhay po muli sa inyong lahat. Ito po muli si Doña Sally na bumabati sa inyo ng magandang buhay. At salamat sa Lord dahil ito ay panibagong buhay, panibagong pagkakataon sa bawat isa sa atin na makapagpasalamat sa ating Diyos na mabuti na lumikha ng langit at lupa. Kung paano nung makaraang video ko, ako ay nag-testify at kinuwento ko sa inyo ang aking buhay kung paano nagsimula ang buhay ko sa hindi kagandahan pero pinaganda ng Panginoon. Kasi sabi ko nga sa inyo, maaga ako nag-asawa, 19 years old, at talagang na-in love, at kaya naman napabilis ang aking pag-asawa. Na-aksidente yung boyfriend ko, at binantay ako sa ospital. Na-chismis na kami na meron na raw pala akong asawa, pero wala namang nangyayari sa amin. Maliban sa, siyempre, na-touch ka, nayakap ka, na inaalagaan mo nga sa ospital. Pero hindi pumayag ang mga magulang ko na hindi kami makasal. Kaya kahit sabihin ko na, Nay, Tay, virgin ang anak nyo, huwag nyo akong pilitin. Kaso hindi ka mananalo noong 1980s, hindi ka mananalo sa iyong mga magulang, sa mga kamag-anak, dahil kahihiyan daw yun, dahil nakasama ako sa pagtulog, dahil binantayan ko sa ospital, taga Manila siya, ako taga Nueva Ecija. Kaya ang nangyari, nakasal kami agad. At tumakasal kami agad, maraming nagagalit dahil naunahan ng asawa ko ang kanyang mga kapatid at wala pa kaming pera. Kaya nag-aaral pa ako noon. Yung pag-aaral ko sa UE, sa secretarial, ang kasi ang kinuha ko, ang nagmatrikula na sa akin ay ang aking boyfriend, ang aking sweetheart, dahil hindi na talaga ako mag-aaral dahil yung tatay ko naman kasi nag-asawa din. At 10 kami magkakapatid, iniwanan kami. Kaya parang ang gulo ng buhay, sitwasyon ng buhay nung panahon na yon. Kaya ayaw niya na hindi ako makasama at di niya ako makikita pag di ako nag-aral. Kaya siya nagmatrikula sa akin sa UE. Doon ako nag-aaral sa University of the East. At doon din ako nakatira sa boarding house na malapit sa school. At ayun na nga, May yun, abay ako sa kasal. At nagpunta siya, na-aksidente siya. Kaya ayun, nakasal agad ako. Nung panahon na nakasal na kami, dahil wala na tayong magagawa, sa huwis lang kami kinasal, sa City Hall, ay na-aksidente nga siya, pipilay-pilay pa siya, wala rin siyang pera, kaya yung panghanda, inutang namin, yung ano ba tawag doon, mga ninang, biglaan na lang, naghatak na lang kami ng mga ninang, kasi 2 days lang ang preparation. Pagkalabas niya sa ospital, ano na agad, punta na agad kami sa City Hall. At sabi ng tatay ko, baka tumakas siyang mapapangasawa mo. Tinawagan namin yung sweetheart ko sa bahay nila. Wala sumasagot. Kung sumagot kapatid niya, nung hinanap ko yung andiyan po si Nick, ay wala, umalis. Kinabahan na po ang aking mga magulang. Ayan na nga, ako naman sabi ko, okay lang, wala naman talaga akong dapat ikatakot. Dahil I love myself. Yun ang pinakamaganda lang. Mahalin mo ang sarili mo, igalang mo ang sarili mo. Na talagang kahit hindi kami nagpakasal nung panahon na yun, I know myself na maiharap ko pa rin ang sarili ko. Kahit sinong mapangasawa ko, na I'm a virgin. Na may pagmamalaki ko talaga sa sarili ko, na talagang ginalang ko yung sarili ko, nirespeto ko ang sarili ko. At sinabi ko din sa boyfriend ko, siya lang kasi naging boyfriend ko, kung mahal mo ako, igagalang mo ako. At kung mahal mo ako talaga, hindi yan ang pagmamahal. Ano lang yan, hindi yan love, kundi lust. Kaya, ayun, dahil nga sweet ako sa kumain ka na ba? Ano gusto mong ulam? Pag mainit, pinipaypayan ko. Pag pinapawisan, kuha ako ng panyo, pupunasan ko. Diyan ako, sweet ako sa mga ganyang bagay. At saka yung mga word of wisdom na kwentuhan. At doon ko nakita yung boyfriend ko ay mapangarapin. At doon ko nakita na sabi ng mga kaibigan ko, naku, ang swerte mo naman sa boyfriend mo. Masyadong maraming word of wisdom. At yung mga pangarap namin, magkakaroon kami ng malaking lupain, magkakaroon kami ng maraming sasakyan, magkakaroon kami ng malalaking bahay, at yung mga anak namin, ganitong gusto nating anak, maraming anak na gusto namin, 12 ata eh.
Lahat sila magtatapos ng pag-aaral, makakarating tayo sa iba't ibang bansa. Yan po ang kwentuhan namin nung kami po ay magkukwentuhan. At nangangarap kami ng mga bagay na magaganda. Sabi ko, napaka mapangarapin naman itong mapapangasawa ko. Kaya nung makasal na kami, punta na kami sa side ng asawa ko, doon naman ang maraming matatanda na sinabi magsisisi kayo sa pag-aasawa niyo ng bata, walang mangyayari sa buhay ninyo kasi hindi kayo kumain ng kanin, pag nainitan kayo, iluluwa ninyo, tandaan niyo to, sasabihin mo sa akin ni, tama ako, mali ka sa ginawa mo na nag-asawa ka ng bata. Ako nung panahon naman na yun, batang-bata ako, 19 years old, nakatahimik lang akong ganyan. Hindi ka na pwede sumagot, di ba? Sabi ko, darating ang araw, sasabihin ninyo, yung anak niyo, yung kapatid ninyo, yung pamangkin ninyo, mapalad at sasabihin niyo napakagaling naman itong aking kapatid ng aking anak na pangasawa si Doña Sally, di ba? Parang sinasabi ko sa sarili ko, mali kayo. Hindi tama yung sinasabi ninyo. Pero no words na lumalabas sa bibig ko, kundi mind ko lang ang nagsasabi na ako ay paganda ng paganda, ako ay pabuti ng pabuti, ako ay payaman ng payaman. At sinasabi nila, tandaan nyo to. Sasabihin ko naman, tandaan ninyo. Sasabihin ninyo, balang araw na ang babaeng ito ay napakaganda, mapakatalino. At sasabihin nyo, mapalad ang anak nyo dahil ako na pangasawa. Yun lang ang sinasabi ko sa isip ko. Wala akong sinabi anumang negative words, wala akong naaway kahit isa sa side ng asawa ko, kahit kapatid niya, kahit hipag niya, kahit pamangkin niya, wala po. Pag ako ay nagkakaroon ng problem at inaaway nila ako, iiyak lang po ako, harap ako sa pader at magpe-pray ako. Lord, hindi habang panahon kawawa ako. Hindi habang panahon utusan ako. Hindi habang panahon lalaitin ako. Darating ang araw, I am a resourceful woman. I am fearfully and wonderfully made by God. Ipagmamalaki nila ako. Ako ay matalino, ako ay maganda at magiging giver ako. Dahil hindi ko po pinangarap na bigyan, hindi ko po pinangarap na humiram ng toyo, humiram ng suka, humiram ng pati sa kapitbahay. Kung sino nakaka-relate niya, sabihin mo, aray ko. Hindi ko po naranasan bumili sa palengke, hindi ko po pinangarap na magpunta sa tindahan na maliit. Ang pangarap ko po pumunta sa source kung saan yung kinukuhanan nila. Ang source po ng lahat ng bagay na mabubuti, walang iba kundi ang Diyos. Yan ang matutunan ko, yung pagmamahal sa Lord, pagtitiwala sa Panginoon, itinodo ko po yung buhay ko. Since 1980 kami naging mag-asawa, nagka-negosyo po kami, 1982, puhunan namin 800 pesos. Binenta namin yung isang kambing namin, isinangla ko yung television namin. Dati wala kaming television, nanonood lang ako sa kapitbahay. Pag nanonood akong ganyan, nagagandahan na ako, matatapos na, at yung climax na ng palabas, isasara nung kapitbahay yung kanyang bintana, wala na. At sasabihin sa asawa ko, sweetheart, matulog ka na, pinatay ko na. Remote control ang tawag namin sa ganun. At magtatawanan kami at appear tayo dyan. Sabi namin, dati ang araw magkaka-television tayo malaki at lahat ng kwarto natin may television. Pero isa lang room namin noon. At ngayon po sa biyaya ng Lord, lahat ng kwarto namin may television at 75 inches. At may mas malaki pa doon. May parating pa doon. Nakita ko yung sikreto ng paniniwala, pagtitiwala, ang pananampalataya, yung mga bagay na di mo nakikita. Nagtitiwala ka sa lahat na yan, na dating araw, one day, lahat ng sinabi mo, lahat ng diniklara mo, mararanasan mo. Kaya ngayon, binayaya ng Panginoon, ay, nako, napakadaming blessing. Lahat ng sinabi sa akin ng mga tao na hindi gaganda ang buhay ko, hindi ako yayaman, wala akong alam, nag-anak ako ng marami. 6 anak ko. Pero ngayon po, lahat professional, lahat negosyante, ang apo ko 12, lahat po ay magaganda, matatalino, lahat honor sila. Why? Because idinideklara ko, matatalino kayo, magaganda kayo, pinagpala kayo. At kung paano yung hirap na dinaanan ko, hindi nyo dadaanan. Pero hindi ko sila pinalaking sport. Mababait po ang mga anak ko. Saan mo man sila dalhin, hindi ka mapapahiya. Nag-uurong, naglalabayan, at hindi sila take care. Giver po lahat ng anak ko. Kasi iminulat ko sila, it's better to give than to receive. Kaya I enjoy life. God is so good and so faithful to all of us who believe in God. Kaya enjoy life. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. And love your neighbor as you love yourself.
God bless you all and see you in my next episode. To be continued. Love you all.